Isang gabi, viral sa social media, foreigner na ispatan sa Antipolo na namamalimos. Paano kaya siya humantong sa ganyan? Here I am trying to figure out how I'm going to get back to square one. Lalaking tinutukso dahil pinaglihid daw sa balot. Gaano ito katotoo? Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Namatayan ng asawa, nasaid ang yaman, at wala nang matirhan. Yan ang sunod-sunod na kamalasan na dinanas ng isang dayuhan na nakilala namin sa Antipolo, Rizal. May pag-asa na sana siyang pagandahin muli ang kanyang buhay. Subalit, nabiktima pa siya ng mga kawatan. Matangkad, mistiso, at English kung magsalita. Bitbit ang kanyang backpack, palakad-lakad lang siya kung saan-saan. Nang mapadpad sa waiting shed, naupo at nagbasa ng aklat. Pagsapit ng gabi, diyan na rin siya matutulog o kung saan man pwede. Malayo ang sitwasyon ng 56 years old na si Larry Lee Baker sa pangkaraniwang dayuhan sa Pilipinas. It's just the bad luck in the way things went. It's just, my wife got sick, the hospital bill, and then the client pulling out. Sa Pilipinas, pinanganak si Larry. Pero French ang kanyang tatay. Dahil US Navy ang kanyang ama, sa Amerika na siya lumaki. I was actually born in Subic Bay. My father was a first lieutenant of the US Navy. My mother was actually a surgical nurse, and they worked in Subic Bay in Subic. After 2 days after I was born, my father got transferred orders to Guam, and then my father went back to his hometown in Johnsville, Ohio. So I actually grew up in Marion, Ohio. Na makapagtapos siya ng pag-aaral, napunta siya sa iba't ibang bansa, kabilang dito sa Pilipinas. Dito na rin niya nakilala ang babaeng bumihag sa kanyang puso. I actually am in IT. I got into lead programmer's position for Stockcom out of Columbus, Ohio. My main function was going to other countries doing hardware and software for other countries. That's how I actually met my wife. She was actually working in the Bacolod as a secretary to help put herself to school. Noong panahon na yon, pumanaw ng mga magulang ni Larry. Kaya minabuti na rin niyang sa Pilipinas lumaki sa tahimik, kasamang kanyang Pinay na asawa. Bagamat hindi sila binayayaan ng anak, iyon daw ang pinakamasayang 2 dekada ng buhay ni Larry. Pero nito lang nakaraang taon, biglang dinapuan ng matinding karamdaman ng kanyang asawa. My wife actually developed anemia. It's a blood disorder where your potassium drops, and she fought with it for quite a while. And she spent, I think, almost 3 or 4 weeks in ICU, and that was the bill on that was $500,000, and that just completely wiped out my savings. Sa kabila ng lahat ng ginastos ni Larry para gumaling ang asawa, hindi nito kinayang gamutan at tuluyang binawian ng buhay nitong December 2024. Said na ang bulsa niya, kaya nagdesisyon siyang magpatuloy na lamang sa buhay at isubsob ang sarili sa trabaho. Subalit, may masamang balita pang dumating. And then I was working with the call centers then, but the client pulled out the account, so they dissolved the account, so no work. And that right on top of me cleaning out my savings account got me into this situation. Nang dumating ang bill para sa renta ng kanyang bahay,
wala na siyang may pangbayad. Dahil dito, sinukbit na lamang niya ang kanyang itim na backpack at nagpalaboy-laboy na sa kalsada. Pretty good. It's just the domino effect from it. Just one thing bumped into another, another thing bumped into another, and here I am trying to figure out how I'm going to get back to square one. Mula sa kanyang tirahan sa Pasig, nakarating sa Antipolo si Larry. Sa subdivision na ito, nagmagandang loob na lang ang mga residente na payagan siyang matulog sa isang waiting shed. Kung totoo si ma'am, bawal siya rito. Kaya lang, siyempre, naaawa din yung mga tao. Kaya, pinabayaan na lang siya. Mga residente na rin mismo ang nag-ambag-ambagan para sa pagkain ni Larry. Sa tinapay lang, sa water, tubig. Pero yung isa kong kasama dito na gwardiya, minsan binibigyan siya ng kanin, ulam. Tapos yung mga taga-church. Tapos yung iba ma'am na mga residente rito. Sa simbahan namang ito, nakikiligo si Larry. Si Francis ang inutusan ng kanilang pastor na bigyan ng toiletries si Larry. Ako daw po yung bahala, pati mga toiletries niya, sa akin niya pinapatago at saka yung mga needs pa niya, basta magsabi lang po siya sa akin. Ipoprovide naman ng pastor po namin. Pero isang araw, habang papunta siya sa tinutulugang waiting shed, may masasamang loob na nagnakaw ng mga gamit niya. I was coming back from the Antipolo church to go back down where I was sleeping at. They went through the bag, they took my wallet with my IDs. And they didn't even go through it, they just pocketed it and left, thinking that there was cash in the wallet, but just my IDs. The wallet had my bank card, my IDs, everything in it. They had my wife's old IDs in it. I had her PIN and her PhilHealth in my wallet. Ang mga ID na ito, sana ang huling barahan ni Larry upang makahanap muli ng trabaho. Pero ngayon, tila naglaho na rin maging ang kanyang pag-asa na makabawing muli sa buhay. Sa tindi ng sinapit ng foreigner na si Larry Baker, may pag-asa pa kayang umayos muli ang kanyang buhay. Nang dahil sa mga walang puso magnanakaw, muntik nang masira ng tuluyan ang buhay ng pobreng foreigner. Namamalimos na nga lang siya, ninakawan pa. Kaya naman, idinulog na mismo ng mga concerned citizen sa inyong lingkod ang kanyang kaso. Mula nang mawala ng asawa, tirahan at kabuhayan, ang waiting shed na ito sa isang subdivision sa Antipolo ang nagsilbing tulugan ni Larry. Nasa isang itim na backpack lamang ang lahat ng pag-aari niya. Pero mala MacGyver din naman ang datingan niya. I've got a little bit of coffee that they give to me, but no way to heat water or anything. My comb, a couple of basahans. I've got my umbrella if it rains. And I've got my spoon so I can eat with. These are actually library books that I got at the library to be able to read. I've got a small container for food if I have any food. And I've got the most important things, my paperwork. And just a little bit of clothing. I've got 2 extra shirts, some extra socks and stuff, a little bit of extra soap that I can bathe with, and that's basically it. Nakaramdam talaga ako ng sobra-sobra ng parang eager na kailangan ko siya talagang tulungan. Church leader si Grace sa kanilang lugar sa Antipolo. Nung una niyang makita si Larry sa waiting shed, nilalagnat at tila hindi pa ito kumakain. Magluluto lang ako kasi galing po akong palengke, magluluto lang ako, babalikan kita, dadalhan kita ng dinner. Pagbalik ko sa kanya, nag-chill siya. Tapos,
Ganun, nag-chill siya. Sabi ko, why? Are you feeling sick? Sabi niya, yes, I probably have a fever. Tapos nung hinipo ko siya dito, mainit siya. So kinuha ko yung mga madudumi niyang damit. Inuwi ko sa bahay. Nilabhan ko, tapos dinalhan ko siya ng bagong medyas, bagong pants, bagong damit. Tapos mula nun, kasi parang isang linggo siyang nag-fever, di binibigyan ko siya ng gamot, tapos pagkain. Sa tulong ni Grace at ng iba pang church volunteers sa lugar, kahit papaano ay nakakaligo at presentableng tingnan si Larry. Pero ang call center agent na si Ruby, na araw-araw daw nakikita si Larry sa waiting shed ng kanilang subdivision, naniniwalang hindi lang basta pagkain, tubig o pampaligo ang kailangan ni Larry. Kaya naman, tumulog na siya sa pinaniniwalaan niyang tunay na makakatulong. Isang buwan na siya dyan sa labas eh. And yet, parang, although gustong tumulong siguro ng mga tao, pero hanggang doon na lang, pagbigay-bigay ng pagkain. Pero, short term lang yun eh. Kailangan ni Larry ng, yung talagang sarili niya rin ang tutulungan niya para mabuhay siya. That's why naisip ko na ilapit sa pwedeng makatulong kay Senator Raffy Tulfo. Nang makarating sa akin ang istorya ni Larry, ako na mismo ang nag-imbita sa kanya upang personal na makausap at maabutan ng tulong. Hi, Larry. Hello, How are you? Real good, sir. Yeah, have a seat. Thank you, Pleased sir. to meet you. I can't get back into the BPO companies without a cell phone and ID. Cell phone's very primary important. ID. Yeah. Oh, okay. How did you get here to the Philippines? My mother was actually Filipina. I was actually born in the old Navy base in Subic Bay. Oh, okay. So you're half Filipino and Half half French American. French American. So I'll set you up with a good dental clinic that I know that will set you up with a very nice dentures. How's that? Thank you. I'll be able to That will eat make you look correctly good. again. Yeah. But anyway, first things first, like I said, I'll make sure that you'll be comfortable tonight. You'll have a nice place, room to stay and sleep. For the meantime, we have a gift for you. Oh, This cell phone. thank you The cell phone so was much. asked from you, right? Yeah. That's very important getting into any type of work because everything's done online now. All your resumes online, your interviews online, all your communication. This is very important. This is 50 grand. Thank you so much. You're very welcome. Yeah, thank you so much, and thanks so much for the help and everything. Pagkatapos ng aming pag-uusap, sa isang hotel muna tumuloy si Larry. Sa unang pagkakataon, mula nang tumira siya sa waiting shed, nakatulog din siya sa wakas sa isang aktwal na kama at air condition pa. Para masigurong healthy si Larry, oras na makabalik na siya sa trabaho, isinama na rin namin siya sa doktor para magpa-check up. Based sa mga results na pinakita ninyo sa amin, no, wala naman siyang hypertension or wala naman siyang high blood. Wala rin siyang diabetes o yung mataas na sugar. So, that's good to know. Okay. So, sa opinion namin, medically, clinically fit naman siya to return back to work. Siyempre, tinupad na rin natin ang pangako nating bagong pustiso para kay Larry. Several reasons why the patient has to have a denture. Function, pagsasalita, pagmuya, ang pagkain, at saka aesthetics. Siyempre, katulad sabi mo, kung makakahanap siyang trabaho, mas mainam na presentable siya. Pag maganda ang kanyang oral sa ngiti, kaya meron siya business. Ngayon, panahon na para bumalik na Antipolo si Larry. Pero, hindi na siya sa waiting shed matutulog, kundi sa isang apartment sa parehas din na subdivision. Isang patunay si Larry na sa gitna ng madidilim na bahagi ng ating buhay, laging naroon ang liwanag. Kaya
hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sa ating pagbabalik, ang kwento ng lalaking tinutukso dahil pinagli daw siya sa balot. Pagandahan o papugian ang kadalasang tema ng mga post ng mga nagtitiktok ngayon. Pero ang isang vlogger nagba-viral ngayon dahil sa kanyang itsura. Pinagkakaguluhan, pinipilahan, mapapilipino o dayuhan, nag-uunahan na makalapit at magpa-selfie sa kanya. Siya ang iniidolo ngayon sa Cebu. Ang 19 years old na si Ray Vincent Aquino o mas kilala bilang si Ding Dong. Oo, hindi siya pangkaraniwan. Pero sabi mismo ng kanyang followers sa social media, sobrang galing kasi ni Ding Dong sa skating. Ikikita ko, lalaro ako doon sa malapit lang sa amin kasi mawa sa stress sa akin, mawa ang problema ko, ganyan, skate lang sa akin. Ang masaya ko, oo, bibidyo kami. Wala may gagawin, bibidyo kami, o diyon mo ako, pasuyo lang, upload sa ang page ko, sa Mahawnoy TV. Dito lang 2021, kasagsagan ng pandemic, nagsimula si Ding Dong sa naturang sport. Nung una, libangan lang. Hindi naman niya inaasahan na papansinin ng mga tao ang kanyang mga post. Una nabar dyan sa akin, 100 million tuklay lang ako. Ngayon, lahat, nakaalala na sa akin, lahat, mapalood ko dyan. Subalit, aminado si Ding Dong, hindi palaging ganito kasaya. Saksi ang kanyang nanay Luz sa bullying na dinaranas ni Ding Dong. Sabi ng mga kapitbahay namin, mga kakabata niya, ang sabi nila, unggoy yan, huwag kayong lumapit sa unggoy. Yan ang sinasabi nila ng mga bata. Kahit malaking tao, nagsabi sa kanya, unggoy daw. Kahit saan. Yan, maglaro ng kapitbahay. Oo, ganyan siya. Pag uwi, umiiyak na. Panglima si Ding Dong sa 6 na magkakapatid. Pero siya lang ang naiba. Ang buong paniniwala ni Nanay Luz dahil ito sa kanyang pinaglihian nung buntis siya kay Ding Dong. Gusto ko ng balot. Kapag nandyan na ang balot, inukit ko. Pinaglaruan ko pa yung mata niya. Okay, hindi naman mapikit. Pinaglaruan ko, bakit ganyan ang mukha ng balot? Hindi man sa makapikit. Inukit ko na lang kasi kinain ko na. Pagayang sa bata, nagugulat ang tatay niya. Bakit ganyan ang anak ko? Ang iyang mata, hindi napikit. Pula. Sabi ng tatay niya, hindi ko yan anak. Dahil sa pagiging tampulan ng tukso sa eskwela, maski elementary, hindi na natapos ni Ding Dong. Nag-aaral, ma'am, grade 1, pero hindi na tinapos. Maraming mga bata nga, bulong-bulungan, unggoy, monkey. Masakit yun sa akin. Ato, maliit pa ako. Masakit yun sa akin. Okay lang sa akin. Okay, bahala kayo. Sabi nga ng espesyalista na aming nakausap, ibang klaseng stress talaga ang dulot ng bullying lalo na sa mga bata. Maaari sila mag-develop ng anxiety, depression, at para sa iba yung tinatawag na post-traumatic stress disorder. No? So, sa mas malalang sitwasyon, nagkakaroon yung iba ng tinatawag na suicidal ideation. Napaka-epektibo nung ginagawa nating strategy. Napaka-jolly kasi natin, happy, ganyan. So, we use humor. Ginagamit natin yung pamamaraan na yon para hindi naman to escape, but to cope with the negative emotion. Sa kabila nito, ginagawa naman daw ni Ding Dong ang lahat para makatulong. Umasa nga siya na ang vlogging ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Mabait naman siya. Minsan, kuan lang, kadali rato. Kapag kanang sweldoan siya, bigay siya sa akin. Pang bigas, ulam. Salamat Dong. Pangarap ko, simple lang. Gusto lang matulong ang nanay ko.
meron ng balay, meron na kami ng ayusan ng tutulog sa amin, ganyan lang. Meron lang tindahan, konti lang, bisan konti lang sa tindahan. Mapangarap sa akin yun. Balot nga ba ang dahilan kung bakit kakaibang itsura ni Ding Dong? May kinalaman kaya ang paglilihi ng kanyang ina sa balot nung siya ay pinagbubuntis? O may mas malalim pang dahilan? Matinding pangbubuli ang naranasan ni Ding Dong dahil sa kakaiba niyang itsura. Umabot pa sa punto na tumigil siya sa pag-aaral. Ang tanging hiling niya, magkaroon ng kaunting kumpiyansa sa sarili dahil marami pa naman daw siyang mga kayang gawin. Sa maliit at malakahong bahay na ito, nakatira si Ding Dong kasamang kanyang nanay, tatay at 4 na kapatid. Ang kanilang padre de pamilya hindi na makahanap ng pirmihang trabaho mula ng atake ng mild stroke. Si Nanay Luz, pa-extra-extra naman sa labada o di kaya'y tagalinis sa kanilang kapitbahay. Hindi pa na COVID, may trabaho ko. Kapatid ko ang nagpasulod sa akin sa laundry. O kapag naabot na ang COVID, wala nang trabaho. Hanggang ngayon, lang ako maglaba, maglilinis ng bahay, kung meron magpalinis. Minsan 800, minsan 700. Yan ang malipay na lang ko. Matuwa na lang. Bibili ako ng bigas at saka kanang ulam. Minsan umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, ganito na lang bang buhay ko? Kanang ako na lang nagisalig sa tanan sa Ginoo. Kung unsay ang plano sa amo. Isang kahig, isang tukaraw talaga ang pamilya. Kaya noong pinagbubuntis ni Nanay Luz si Ding Dong, hindi na rin siya nagawang ipa-ultrasound ang kanyang tiyan. Okay man ang pagbubuntis ko. Sabi niya, okay lang ang hindi ko nang makikita sa kanang ultrasound ba. Sabi ng midwife, anong kinakain ninyo? Bakit ganun ang baby ninyo? Kasi po, hindi ko alam, nagbubuntis ako. Sabi ko na asawa ko, bili ng balot. Ganahan ko mukaon og balot. Sadyang masakit daw magsalita ang ilang mga tao. Maraming mga bata nga, bulong-bulungan, unggoy, mangki. Dili na ko maskwela ma. Vlog. Ako rin kasi dati nag-start ako mag-vlog. So, alam ko kung gaano kahirap nag-start at daan-daan kumikita slowly but surely, lalaki ka rin. Anong pangalan ng vlog mo? Mahanoy TV. Mahanoy TV. Ayan, i-advertise mo, Mahanoy TV. Kasi, Mahanoy TV. Niyaw, yaw ka. ano makikita mo sa vlog mo? Mahanoy TV. Ayan.
subscribe na po kayo sa kanya. Tapos ngayon, Mami, siya ay nagbablog at nakatulong siya sa paghanap buhay sa inyo. Sa pagkikita sa paghanap. sir, kanang, itong kanang, maghugas ang plato. Pinggan. Hugas ng pinggan. Oo. Para Masweldoan siya ng 250, 350. kada adlaw. Hindi. Minsan lang. Minsan na. Minsan-minsan lang. Tapos yung 250 sa paghugas ng pinggan, kinikita niya, paminsan-minsan binibigay sa iyo. Ang bait naman na bata. Hindi po siya nakakapikit ever since birth. Hindi niya naipikit. Opo, pag natutulog po siya, nakadapa lang, katalukbong po ganun. Oo. Tsaka kailangan po madilim. So, never ever niya na maisa ng mata niya. Opo. Palagi nakabudila. Nakadilat lang po siya, sir. So, pag magkakaroon ng surgery, yung gagawing surgery, i-close para Opo, ma-close. para masok. Matapos ang aming kwentuhan, agad dinala ng aming team si Dingdong sa Chu Chi Foundation. At ito ang paunang diagnosis. Siya ay nagkaroon ng isang congenital abnormality na nako-concentrate sa mukha niya. Kung nakikita natin. It has feature na hindi natin karaniwan na nakikita. Hinala ni Doc, Barber-Say syndrome ang tumama kay Dingdong. Isa itong pambihirang genetic disorder na ang mga sintomas, labis-labis na pagtubo ng buhok, sensitive ang balat, at abnormalities sa talukap ng mata. Ang sigurado, wala itong kinalaman sa paglilihi ni Nanay Luz sa balot. Sa akin naman po, ito'y isang klaseng pamahiin at wala pong siyensya na nakapagsasabi na kakain ako ngayon ng balot ay yung mga anak ko baka maging pato o itik o hindi naman related. Para maibsan ang hirap na dinaranas ni Dingdong, isang operasyon ang gagawin na inilibre na ng ating mga kapatid sa Chu Chi Foundation. Ang balak ko po sa kanya ay bawasan po ang white spacing niya at magkaroon pa ng konting tinatawag nating lateral tarsorrhaphy. Hopefully, it covers a little bit of the eyelid, no, na makatulong, no, na maisara yung mata. And probably that's the temporizing procedure. Kung nato-tolerate na niya, somehow we can add in some spacer, no? Yung spacer para maiangat pa itong pataas para mas maisara niya. Ang pangarap ko kay Dingdong, masaya siya. Kahit ganyan siya. Masaya lang. Mahal ko si Dingdong. Si Dingdong ang ebidensya sa sinabi ng sikat na fashion designer na si Coco Chanel. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Sana dumating din ang panahon na wala na talagang manghusga sa kapwa base sa kanilang panlabas na kaanyuhan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.